Kung masakit ng leeg, lalo na dito, kung minsan sa kanang bahagi ng leeg, ano ba yung mga possibilities? Titingnan natin ha. So actually, masakit man yung kanan o kaliwa, halos pareho naman ang symptoms niyan. Yung mga causes pareho. Kaya lang, pag kaliwa ang sumasakit, iniisip natin baka sakit sa puso eh. Kasi yung puso natin nasa kaliwa. So pag sa right, at least sure tayo, hindi siya sa puso. So ano yung mga possibilities? Merong mga dahilan na hindi naman delikado, pero merong dahilan na talaga kung masakit ang leg, meron ding delikadong mga causes ng right neck pain. Number 1 to 10 to. Pwedeng muscle strain lang. Sumakit yung muscle sa leeg, nagko-computer, nagse-cellphone, nagda-drive, nagbabasa, o may ginagawa ka. Pag lagi kasi nakaipit o nakatabingi yung leeg natin, humihina yung mga neck muscles. Pag humihina yung neck muscles, mas tumitigas. Okay? Nag-i-stiff yung mga joints. Parang ito yung mga neck natin. Marami kasing mga muscle tayo dito sa leeg. So, pwede siyang tumigas. Pag tumigas siya, pati yung buto sa gitna, maapektuhan. Poor sleeping position, di ba? Baka sobrang tigas o sobrang baba yung unan, sobrang taas yung unan, dapat tamang-tama lang. Yung kutsyon, baka sobrang tigas o sobrang lambot. So, dapat correct lang, tama yung higaan. Number 3, bad posture. Kaya sumasakit yung leg. Ayan, no? Ganito dapat pag nagse-cellphone, no? Nakataas. Hindi ganito nakababa. Magne-neck pain tayo dito. Marami nagpo-forward head, eh. Ang tips nga dito, dapat itataas mo lang yung phone, yung mata mo lang ang bababa. Or yung ganito, double chin. Kailangan chin tuck. Pinipress natin. Kasi buong araw tayo naka-forward head eh. Kaya hindi mo mapapansin, nakukuba na yung ulo natin. Kaya chin tuck. A few seconds. Or didikit tayo sa dingding. Yung likod nakalapat sa dingding, tapos yung ulo, itatama mo doon para dumiretso. Mga 30 seconds to 1 minute. Anxiety at stress. Pag very stressed tayo, hindi mo alam, nakatigas yung jaw natin, pati kamay natin nakakamao. Tumitigas tong mga muscles natin. Lahat, maraming muscles. Ito, tension headache yan eh. Dito sa leeg, pati dito sa ulo, pati dito sa likod. Number 5, whiplash. Ito, hindi maganda. Aksidente to eh. Aksidente sa kotse. Ayan, no? So, ang whiplash, nakaupo ka lang sa kotse, sa roller coaster, o baka baboxing, nag-aaway. Ayan, no? Pag biglang hinto yung kotse, biglang magpo-forward yung ulo mo. Ayan, no? Na-injure yung leeg. Tapos, pag hinto, babagsak naman. Yan ang whiplash. Parang pumalo. Marami na babalian dyan, pati yung mga nerves sa gitna, may ipit, delikado. Roller coaster, masuntok, sports, fighting, judo, boxing. Delikado po yan. Okay, so yun po, isang serious injury yon. Next, merong brachial plexus injury. Ayan, oh, may mga nerves yan eh, dito sa kamay natin. So, depende kung ano bang baka boksingero o meron kang trabaho o na-aksidente ka, pwede rin mahila, ma-injure, mapunit itong mga nerves natin. Pag napunit yan, ay manhid na yan. Kaya kung masakit ang leeg nyo, ang tatanong, may manhid ba dito sa kanan, papunta dito, o kung sa kaliwa man. So, may manhid ba yan? So, titingnan natin. So, kasi kung may manhid, pwedeng may nerve problem. Ibig sabihin, dito sa cervical vertebrae, naiipit yung mga nerve ng mga buto natin. Pag kaliwa, siyempre isipin mo baka sa puso pa. Brachial plexus injury. Number 7, may tinatawag na sakit na acute torticollis. Yung bigla na lang paggising mo, biglang ang sakit ng leg. Para siyang stiff neck na malala. Ito talaga matigas na matigas yung leg na talaga hindi na nila madiretso yung leg. Biglaan to, hindi malinaw ang dahilan, isip ng mga doctors, may napunit eh. May napunit sa mga muscle sa leeg. O baka sobrang lamig. Sa ibang lugar, meron sobrang lamig, tumigas. O paghiga na ipit. Overnight, pagtulog mo, walang problema. Paggising, hindi na magalaw yung ulo.
So, may other possibilities. Pwedeng may cancer, may infection, side effect ng gamot, may mga ganun pa yan. Number 8, ito yung old age. Pag tumatanda tayo, parang tayo, pag tumatanda, mas matunog na yung leeg natin. May mga crepitus. Pag iniikot yung ulo, nagkrak-krak-krak-krak, maririnig mo yan kung matahimik na lugar. Degenerative condition yan. Okay? Arthritis sa leeg, pinched nerve, naiipit yung nerve, namamaga, cervical disc degeneration, ito. Pag sobrang stress din, sa tigas ng panga natin, sumisikip din dito sa leg natin. Cervical fracture, kung may injury, delikado po. Ayan, pag disc degeneration, nasisira yung mga disc. Okay, ayan, nasisira. Naiipit yung nerves. Ganito rin, ito, may forward slippage. Let's say, may diferensya sa isang vertebrae. Pag gumalaw kasi ito, maiipit na maiipit yung cord. Ito yung pinakamahalaga. Kaya delikado yung mga na-aksidente, parang Christopher Reeve, di ba, nahulog siya sa kabayo, nabali yung leeg niya Nung nabali yung leeg, naputol to. Naputol yung spinal cord niya. Pag naputol to, paralyzed na whole body. Kaya pag naiipit yan, may sintomas, masakit. Pag yung sa brachial plexus, kamay lang masakit. Cervical radiculopathy, ito na yung naiipit na nerves, tulad nung kanina. Pinch nerve to. May manhid. Numbness ng arm, parang may kinakarayom, minsan mahina na kamay. Most common cause, cervical spondylosis, neck arthritis, o nag-prolapse yung disc. Dahil nga sa mga bad habits natin, o baka masyadong matigas yung mga muscle natin. Meron tayong mga home remedy mamaya. May rare din na cause ng neck pain, kanan man o kaliwa. Merong mga cancer, serious injury, damage to the nerve, infection, o may sira yung buto. Kita nyo? So, maraming dahilan. Pero doon lang tayo sa mas common. Kung talagang muscle pain lang, sa trabaho lang, lalo na yung mga kabataan natin, marami na may ganitong problema. Over-the-counter medicines, ina-ice, minsan sa init. Tapos meron tayong mga exercises na ipapakita. May massage, tapos proper posture. Mas maganda dapat yung computer natin, sakto lang. Bawas stress. Okay, so tingnan natin. Pag sa doktor kasi may mga MRI, CT scan, may mga test pa. Ang simple, pag malala talaga, let's say 2 weeks, masakit pa rin, papacheck tayo sa doktor. Pero try natin muna yung mga home remedies. Usually, yung pinakita ko nga, may mga muscle yan sa ulo. Kaya ganito yung massage. Hindi mo alam nasa ulo ba yung sakit ng leeg, o nasa dito sa batok, o nasa upper back natin. Kung sa ulo, dito, may mga muscle yan. Pwede rin dito sa batok. May napakita ko nga dito sa batok. Ayan, may mga muscle yan. Rectus capitis. Yan, tumitigas din yan. Pag tumigas yan, sumisikip sa sakit ng leeg mo. Ayan, Kaya pag masahe, ganito. Yan, ang kakapaan nyo. Hindi po delikado to. Wala namang artery dito sa likod. Pwede po. Moderate pressure lang. Huwag sobra lakas. Huwag din mahina. Moderate lang. Ayan, meron din dito sa base of the skull. Dito sa ilalim ng Actually, parang may butas-butas dito sa ilalim. Masarap to i-massage. Minsan, nandyan yung matigas. Trapezius, ito. Diba? Sikip tong traps natin. Trapezius. So, yan, Actually, dapat ganito yan. Pag ganito siya. Iniipit mo to. Ipit ng traps, tapos tingin sa kabilang side. Ipit ng traps, tapos tingin sa kabila. Hinihila siya, parang napupunit. Minamassage yan, ganito. Mga 5 to 10 minutes para lumambot. Diba? Yung mga traps, tsaka yung mga muscles sa likod. Pag nakadapa, minamassage, ganito yan. Okay? Hindi po delikado yan. Huwag lang masyadong malakas yung pressure. Niluluwag mo lang yung muscle na sumisikip. Pag lumuwag yung mga muscle na to, pag lumuwag na siya, mas luluwag na yung cervical vertebrae. Mas luluwag siya. Kasi kung masikip siya, lalo niya pinipisa, lalo naiipit. Pag naiipit, maipit yung nerve. Yung iba nga may traction pa, di ba? Iba may neck collar pa. Ngayon, ang delikado lang dito, pwede po to gawin. Ang delikado lang, wag lang pipisilin yung pulso. The carotid artery. Nandito yung carotid artery Yan.
banda rito sa harap. Ito hindi eh. Sa, sa muscle lang to eh, dito. Parang ito, sa muscle lang to eh, walang kaso dito. Wag lang dito sa carotid artery mismo. Andito yung carotid artery. Oh, pinapakita sa loob. So, pwede yan dito, wag lang dito. Pag pumupulso, wag nyo pipisilin, delikado. Dito lang. Okay? Yan. Tapos pwede rin scalp massage. Yan. Masarap to. Pamparelax. Bawas headache. Bawas neck pain. Ayan. Oh. Tapos dito. Meron pa tayong mga exercise. Shoulder shrug. Diba? Itong mga tinuturo ko. Marami tayong mga videos. Tapos may mga stretches. Ayan. Stretch. Oh. Pag na-relax na siya, na-massage na, bago tayo magpapastretch. Yan. Mga left. Sa right. Up and down. Konti lang. Konti lang. Wag sobrang up. Yung down, walang problema. Yung up, wag sobra. Pag sobrang tingala, minsan na-stretch yung cervical, mga arteries natin eh. Baka mapunit. Yan o. Tapos may konting pressure lang, para ngayon, na pinipressure mo para gumana yung mga muscles. Ito. Pwede sa left, pwede sa right, dahan-dahan po, ganito. Mga exercise natin. Diba? Tapos ito, chin tuck, yung tinuro ko. Tapos ito, ayan o, iniikot yung ulo. Ini-stretch. 10 seconds, 10 seconds, pwede ulitin, 2, 3, pero dahan-dahan lang. Slowly. Slowly. Tapos ito, nagpe-pressure siya para lumakas yung neck muscles. Ito. Tinutulak ko siya. 10 seconds. Tapos ito, ina-atras mo. 10 seconds. Tapos ikakanan mo yung ulo mo, nilalabanan mo. Kung may ibang gagawa, mas maganda. Yan ang mga exercises natin. Pag hindi gumaling, papacheck tayo sa doktor. Pero itong mga basic home remedies, dapat matulungan na kayo sa inyong neck pain. Salamat.